Hello mga guys, panoorin natin itong video ni Digong. At tingnan natin mga kaibigan na tungkol ito doon sa pagtatalo nila ni Trillanes. No? So, panoorin muna natin. Or if my statements are falsely stated, if there is an iota of magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako si Trillanes, dapat magsabay rin sa akin. Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi, kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chair. Thank you very much, Sir, former I have Senator to respond Trillanes. to it. This Former guy President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Mr. Chairman. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Yes. Sabi Order, please. Order. Kita nyo na mga kabayan, no? So, kitang-kita natin dito na parang napaka-defensive ni Digong. At kitang-kita natin na parang masyado siyang stress at talagang nag-aalala siya dito sa sinasabi ni Trillanes. Guys, napagkahalata tuloy natin na parang defensive siya at parang guilty siya doon sa mga pinagsasabi ni Trillanes. Kasi di ba mga kaibigan, kung ikaw ay inaakusahan at alam mo naman na hindi naman totoo yung sinasabi sa'yo, ay hindi ka magre-react ng ganito. Pero tingnan nyo yung reaction ni Digong, no? Parang talagang kakaiba ang kanyang reaction to the point na kita nyo naman mga kaibigan, binuhat niya yung microphone at gusto niyang siguro kung malapit lang, kung katabi lang niya si Sentry ay talagang na sampal niya siguro talaga ng microphone, no? So, eto mga kaibigan, no, nakakatawa dahil etong si Digong, siya yung mahilig maggawa ng intriga, siya yung mahilig na mambuska, mahilig na magbiro, pero eto, totoo yung sinasabi sa kanya, ay eto siya talaga namang galit na galit, no? So, makikita natin mga kababayan na ayaw po niyang magpirma ng waiver. So kung ikaw, kung alam mo na wala ka namang tinatago, bakit ka takot na magpirma ng waiver, di ba? Maalala nyo dati mga kaibigan, no?
si Senator Trillanes, ang ginawa niya ng mali-mali or ginawa niya ng kwento, no? Na si Senator Trillanes daw ay meron daw bank account sa Singapore. At kita natin mga kaibigan talagang pinapatunayan niya na totoo daw, etc. Ganito-ganito daw at talagang idinidiin niya talaga si Senator Trillanes. At ang taong bayan naman, tayo naman, ay naniniwala naman tayo na talagang merong bank account si Senator Trillanes sa Singapore. Until mga kababayan, nakita na lang natin na itong si Sentry, pupunta siya sa Singapore at talagang chinek niya doon kung talagang totoo yung sinasabi ni Digong, no? At first mga kabayan, hindi siya nagsasabi doon sa teller, no, sa bangko. And then tinanong siya, bakit po, ano bang purpose nyo? And then sa kanya sinabi na, senador kasi ako ng Pilipinas, tapos inaakusahan ako na meron po akong bank account dito. So nalaman ngayon ng teller na siya pala yung ini-inquire pala niya na bank account ay yung sa kanya pala. And then yung teller mismo ang nagsabi na wala namang ganyang bank account dito na ipangalan sa inyo. So, nagbigay ngayon ng certification ng teller at ng dokumento na nagpapatunay na wala ngang bank account si Trillanes doon. So, dito mga kababayan, makikita natin na si Digong noon pa talaga, mahilig talaga siya na mag-intriga and then magtanim ng ebidensya at yung gumawa ng mga gawa-gawang kaso. Ang naging problema lang niyan dito kay Trillanes kasi si Trillanes po ay palaban at hindi po kaagad na nagpapatinag at kita nyo, chinek pa talaga sa Singapore, no? And then mga kababayan, talagang lumalaban siya. Kaya hindi umubra sa kanya si Digong, di ba? Eto mga kababayan, siya naman ngayon ang binabalikan dahil eto, siya po ay sinampahan ng kasong plunder, diba? At tapos yung anak pa niya sinampahan pa ng drug smuggling. At ang masama nito mga kabayan, no, dyan sa plunder case na inihain ni Trillanes laban kay Duterte, sabit din dyan si Sara Duterte. Kasi joint account nila yan eh. Meron silang joint account. Pinapakita dyan ni Trillanes. At itong sinasabi nga ni Trillanes na ano ba yung basihan niya, eto daw yung ikinanta sa kanya ng isang tao, binigay sa kanya mga dokumento niyan, pagkatapos pina-check daw niya sa AMLAC, and then pina-check daw niya mga kabayan na nagtutugma nga, and then pinaimbestigahan niya sa ombudsman, and then yung ombudsman na nag-imbestiga nito ay may nakitang probable cause. And then dahil doon mga kababayan, ay sinibak ni Duterte yung ombudsman. Kaya mga kababayan, malaki talaga dito ang problema ni Duterte, no? Lalong-lalo na madadamay dito ang kanyang anak. Kasi eto po mga kababayan ay ang pera na pumapasok doon ay galing po sa drug money. Kaya malaking malaking kasiraan talaga ito. Lalong-lalo na kay Sara kung siya ay nag-aambisyon na tumakbo as President of the Philippines sa 2028. Kasi makikita mga kababayan na eto, noon pa pala mga kababayan ay tumatanggap ng drug money or ng pera galing sa isang drug lord. How many minutes would be your presentation? Ano lang po yan? 5 slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang ho. Sige, Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo? Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no? Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet.
Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, ano, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Acerto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya No? So yan po ang pasabog ni Trillanes. Hindi po tayo ang nagpasabog niyan, kundi si Trillanes, no? So kinikwento lamang po natin sa inyo. So ayun nga po mga kababayan, no, na kitang-kita natin na parang nag-aalala si Duterte at parang talagang stress na stress siya to the point na talagang hinamon pa niya, no? At sabi nga niya kay Congressman J.J. Suarez, ano po ang kapalit? Sampalin ko siya in public. Yan. Tapos sabi ni Congressman J.J. Suarez, walang ganyan. And then, kita niyo mga kababayan, no, kinuha niyo yung mic at talagang gusto niya talagang umaabot nga lang niya si Trillanes, no? So, kita po natin mga kababayan, nandun pa naman sa gitna, si Senator Laila de Lima at medyo gumanon si Senator Laila, no, parang kasi syempre, din siya, watchful din siya, baka mamaya biglang umano yung kamay ni Digong pagkatapos matamaan siya, di ba? Tapos nagtayuan na yung mga bodyguard ni Sen Laila de Lima, hinawakan siya sa balikat, parang gusto na siyang protektahan, di ba? Syempre, babae yun, pagkatapos mamaya yung mga lalaki doon biglang magsuntukan. Hindi natin alam kung ano mangyari, di ba? Guys, kita naman, di ba, sa ibang bansa, sa loob mismo ng Congress na may nagsusuntukan, may nagbabatuhan, di ba? So, hindi natin alam dahil sa height of emotion kung anong mangyayari. So,
sa tingin ko mga kaibigan, no, kasi magkakaroon pa sila ng face-off no, sa mga susunod. So, mas iinit pa ito mga kababayan, lalong-lalo na si Senator Sonny Trillanes ay marami pa pong mga ipapasabog at marami pa po siyang magiging bala na ipapakita mga kababayan para ebidensya para talagang idiin si Duterte doon sa plunder, no? At saka yung anak niya at saka si Mans Castro para sa drug smuggling. Kasi mga kababayan, nakita na rin naman natin yung hearing nila noon nung senador pa si Trillanes at nakita naman natin na merong nag-testify, yung mismo may-ari ng kontrabando nag-testify na ang tinuturo nga daw sa kanila ay si Mans Castro at eto nga daw si Pulong Duterte at nagbibigay sila mga kaibigan ng milyon, no? 1 to 2 milyon para proteksyonan yung kanilang kontrabando na illegal. So makikita natin dito na eto na mga kababayan na sinisingil na itong mga Duterte sa lahat ng kanilang mga ginawa na illegal activities noon sa kapanahunan nila. So ang ipapanalangin lang natin dito ay magtagumpay po ito at talagang mga kabayan ay mailabas talaga kung ano ang katotohanan kasi ito po ay para sa taong bayan at para mapanagot na rin po sila sa kanilang mga kasalanan kung talagang sila man ay nagkasala sa bayan, no? Sabi ko nga mga kababayan, di ba, no one is above the law. Kung yung mga nagawa nila ng mga mali, siguro panahon na para makakuha naman ng hustisya. Katulad na lang ng mga biktima ng EJK, di ba? Na matagal na panahon ay nag-aantay ng hustisya pero hindi nakakuha ng hustisya. So ito na talaga yung time para makakuha sila ng hustisya na kanilang hinahanap, mga kababayan, no? So ito, kitang-kita natin dito na sa video na to, yung pagiging pikon ni Duterte at yung kanyang pagiging defensive. Sabi ko nga, kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka magiging defensive at bakit hindi ka papayag na pumirma ng waiver? Diba, mga kababayan? So, yan po ang ating masasabi, no?